Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's ngayon po ay November 10, 2025, araw po ng Lunes. At maganda na po ang panahon mga kababayan. Ano ba ang update natin sa bagyong Uwan? Alright, so ito po ay 2 hours ago. So kung ngayon po ay mag-alas 12 na, kanina pong mag-alas 10 na umaga. Ito po ang current location at status ni Uwan. Ayan. Pagkatapos ng kanyang peak, ito pong si Uwan ay hindi na po kino-consider na super typhoon. At ito po ay humina na to typhoon. So hindi na po siya super typhoon pero typhoon pa rin. Pagkatapos niyang tumawid sa Aurora Province overnight. So kanina 2 hours ago siya po ay nandun po sa La Union. At siya po ay expected to exit the Philippine Area of Responsibility by early Tuesday. Alright, at sa Webes po ay siya po ay nandun na po sa Taiwan. At aalis na naman ng Biyernes at talagang mahinang-mahina na siya. Magiging low pressure area by Saturday. Okay, so yan po mga kababayan yung update natin kaya dating super typhoon pero siya po ay humina na po. At isa po sa mga nag-contribute para po humina itong bagyo ay ito pong tatlong mountain ranges dito po sa ating bansa. Ito pong Caraballo Range, Sierra Madre at Cordilleras. Ayan mga kababayan, marami po akong nababasa na may sinasabi nila na hindi raw totoo na pinahina ng Sierra Madre etong bagyong Uwan. Alam niyo mga kababayan, yung sigurong mga nagsasabi ng gano'n, yung ayaw talagang aminin na nakatulong itong Sierra Madre, itong Caraballo Range, itong Cordilleras. Ito siguro yung mga kumikita sa pagmimina Yung mga hayop na sumisira ng ating kalikasan Yung mga nagbabalita, yung mga nagsasabi na hindi naman totoo yan, na nakatulong yung mga yan. Ayan po yung siguro yung mga kumikita diyan sa pagmimina at gusto nilang i-justify yung kanilang ginagawang paninira sa kalikasan. Totoo naman na hindi kayang ihinto na itong mga mountain ranges, itong mga malalaking bagyo, yung mga super typhoon, hindi po. At totoo na pag ito tumama dito sa mountain ranges, doon pa lang sila humihina. Yun po ang ginagawa nitong Sierra Madre, Caraballo Range at Cordilleras. Hindi naman po talaga na sila yung pahihintuin nila yung bagyo, hindi. Pero sila po yung defense, yung ating depensa para po hindi maapektuhan yung mga nasa likod ng mountain ranges. Kaya ang dami kong naririnig na kesyo hindi naman daw totoo. Alam nyo, yun po yung mga siguro yung mga gustong ipagpatuloy nila yung kanilang pagmimina dyan sa mga lugar na yan. Ako po nananawagan sa ating mga kababayan, suportahan po natin yung Protect Sierra Madre. Save Sierra Madre. Kung meron mang ginagawa silang pagmimina sa Caraballo Range, maging sa Cordilleras, dapat itigil nila yan. Kaya po, dapat manawagan natin sa gobyerno. Itigil nyo yan. Kasi, yung flood control ninyo, walang silbi. Yung flood control ninyo, ginawa nyo lang pera. Ninakaw nyo lang ang pera ng taong bayan Tapos, etong mga natural, etong nature, ito po yung nakakatulong sa atin. Ito pa sinisira ninyo. Kaya, suportahan po natin yung mga panawagan na Protect Sierra Madre, Protect lahat po ng mountain ranges sapagkat ito po ang tunay na pumoprotekta sa atin, hindi po yung flood control. Pinagkakakitaan lang ng mga hayop, ng mga corrupt, ng mga government officials, yung flood control na yan. Kaya mga kababayan, magpasalamat tayo syempre dito sa nature, dito sa mountain ranges natin at syempre, lalong-lalo na sa Panginoon kasi ang Panginoon ang naglagay niyan Diba? Panginoon lang naglagay dyan para protektahan tayo. Yun po yung favor ng Diyos sa atin So wag na po nating sirain. Kasi pag nasira po yan,
wala na po. Wala na pong magpoprotekta sa atin. Kasi doon sa nakita nyo sa satellite, pagsalpak doon sa naglandfall, pagtama dyan sa Sierra Madre, o dyan sa kahabaan kahaba po kasi niyan mga kababayan O pagtama po, nakita nyo na nalusaw yung mata ng bagyo. So, ibig sabihin nun, humina na po yun. So, ngayon, sasabihin ninyo, walang silbi. Mga siraulo kayo. Ayun yung mga talagang gusto lang kumita sa pagmimina at gusto talagang sirain. Gustong magkapera. Kaya, sabi ni Gina Lopez, sino ba ang naapektuhan? Yan sa mga ginagawang pagmimina, yung mga mahihirap. Yung mga mayayaman, kapag may ganitong mga sakuna, saan sila nagpupunta? Mag-abroad lang yan. Masira man yung bahay nila, may pambili yan. Paano yung mga mahihirap? Di ba? Suportahan po natin mga kababayan yung panawagan na protektahan itong ating mga kalikasan. Please lang mga kababayan, huwag na tayong umasa sa flood control. Kasi sa totoo lang, pinagkakitaan lang ng mga hayop ng mga magnanakaw yan Okay. Ito mga kababayan, mas matindi pa sa bagyo. Ito. Ayan Sino ba yan? Si Super Typhoon. Anjo Iliana. Nabaliw na, nabuang na itong hayop na ito. Ito naman pagkatapos niya birahin itong si Tito Sen. At pagkatapos siyang umatras dun sa kanyang mga banat kay Tito Sen, ito naman, binabanata naman niya itong kanyang mga kasamahan dyan sa Itbulaga. Kasi, binanatan din ni Alan Kay Sabi ni Alan Kay, kasi nga tatakbo ito sa pagka-senador, sabi ni Alan Kay, wag na lang, nadagdagan mo lang yung sakit ng ulo ng Pilipino. So nakarating kay Anjo Iliana at binanatan niya rin si Alan Kay. Dito po yun sa kabila tungkol kay James Yap. Pero unahin muna natin to. Ito, si Jose Manalo, tinawag na si Anjo Iliana. Tungkol ito dun sa sa isang kanta ng Sex Bomb Girls na na sumikat dati. Ang nangyari, pinalitan yung lyrics, yung pangalan ni Anjo Iliana ay tinanggal na at pinalit ang pangalan ni Jose Manalo. Kasi naman, bakit babanggitin pa pangalan mo? Sino ka ba? Wala ka na, laos ka na osla ka na So, pinalitan at nakarating kay Anjo Iliana. Kaya ito, umiiyak na naman. Umiiyak na naman. At kung ano-ano naman ang sinasabi. Pakinggan nga natin itong si Super Typhoon Anjo Iliana. Malakas pa to kay Uwan Malakas yung topak Good evening. At lagi kayong mag-iingat. Ready na yung mga pang-brownout nyo at baka mag-brownout. Malakas po ang hangin, malakas ang ulan at hindi ko alam kung nasaan ang bagyo ngayon. Samantala may paririnig akong kanta sa inyo. Ito. Expedition 5 si Bossing, feel ko may gusto siya sa akin. Kasi manalo, mukhang may pagtingin. Kinakanta niya sa mga karaoke bar yan, di ba? Si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin. Pinalitan na, ginawang Jose Manalo, mukhang may pagtingin. Yan. Malamang ang nag-idea niyan, si Jose na rin Dahil sasabihin ko na sa inyo, isa sa pinakamasamang ugali dyan sa Itbulaga, si Jose Manalo. Opo. Pag wala si Bossing dyan, napakayabang niyang taong yan. Ilang beses ko nang gusto sapakin yan siyempre, nagtatrabaho tayo. Cool. Jose Manalo, gusto ka raw sapakin. Ni Anjo Iliana. Ano masasabi mo? Si Jose Manalo, hindi yan naatras Bakit? Taga-Tondo yan. Batang Tondo yan. Ikaw, si Anjo Iliana, batang batang Paranaque, batang Quezon City, batang Calamba. Hindi mo alam tuloy kung saan kung saan talaga nakatira to di ba? Tumakbo yan sa Quezon City, tumakbo sa Paranaque, tumakbo sa Calamba. Pag napunta ata sa isang lugar, tumatakbo lagi naman talo. So, meron ba tayong narinig na matapang na batang Paranaque, batang Quezon City o batang Calamba?
Siguro yung mga lugar na yan, itatakwil ka eh. Pero ito si Jose Manalo, batang tondo. Gusto ka raw sapakin. Sige nga, sige nga. Jose Manalo, kaya mo ba? Ano lang, sport lang. Baka pwede naman sport lang, kahit sa ring lang. Kasi baka naman na katulad dito ni Baste Duterte. Na katulad ni Baste, sabi niya gusto niyang sapakin. Etong susuntukin niya raw si General Torre. Naghamon si General Torre. Sige, kung lalaban ako sa hamon mo. Doon tayo sa Rizal Memorial Stadium. Pumunta ron si General Torre. Naka-gloves pa. Ano nangyari? Hindi naman nagpakita. Etong si Baste Duterte. Eto naman ako, baka pwede naman para sa ikasasaya ng taong bayan. Total, sabi naman lagi ni Anjo, para sa taong bayan yung ginagawa niya. Sige nga, Jose Manalo, baka pwede naman. Sport lang. Doon kayo sa saan ba maganda? Para malaki kita. Hindi, yung gagawin ninyong laban, yung boxing, may gloves naman. O kaya MMA, pwede rin MMA. May sipa at may suntok. Pwede yun. Doon kayo sa sa Araneta. Tapos yung yung proceeds ibibigay natin doon sa mga nasalanta ng bagyong Tino sa kanang Uwan. Ako nagsasuggest lang naman ako. Total sabi ni Anjoliana, gusto kang sapakin. Noong kapag gusto sapakin, ngayon, Jose Manalo, kakasa ka ba? Sa hamon ewan ko naghahamon o nagayabang lang to. Hindi kung ako sa'yo, magsalita ako Jose Manalo at maglaban kayo. Sa ring, pwedeng MMA style lang fighting, pwede ring boxing nga, naka-gloves lang kayo. At sa Araneta Coliseum, para yung proceeds ay mapupunta, itutulong natin doon sa mga nasalanta ni Bagyong Tino at ni Bagyong Uwan. Baka pwede naman ganon. Patunayan, batang tondo di ba? Batang tondo, matatapang yan. Ito, batang batang layas No permanent address palipat-lipat Quezon City, Parañaque, Calamba. Tingnan natin kung lalaban ito kay Jose Manalo. Jose Manalo, hindi ka ba kakasa? Gusto ka raw sapakin noon pa? Mayabang ka daw? Grabe. Grabe, parang inuudyokan pa natin mag-away. Hindi, para sa akin lang naman, for a cause. Yung boxing for a cause o kaya MMA for a cause. Di ba, Jose Manalo? Labanan mo. Total, mainit pala sa ito noon pa ngayon, sige. Anjo? Doon tayo sa sa Araneta Coliseum. Maglaban kayo ni Jose Manalo. For a cause yan. Para at least yung ginagawa mo, kahit pa paano makatulong. Puro ka lang paninira. Ito ba? Para magalit si Jose Manalo kung ano-ano sinasabi na ito ni Anjo Iliana Cool. Napakayabang. Tsaka may atraso sa akin yan. Yung si Jose Manalo. Ito na, for the first time, at aminin ko sa inyo, nung ako po ay hiwalay sa aking asawa, nagkaroon po ako ng girlfriend at minahal ko naman siya. Sa katunayan nag-live-in kami ng almost 1 year. Hindi naman maiwasan na nagkatampuhan, nagkakaroon kayo ng LQ. Yung girlfriend kong yan ay dancer ng Itbulaga. Kasi gusto ko yung mababait, gusto ko yung hindi mayaman, gusto ko yung masipag. Yan naging girlfriend ko yan. Mamaya i-reveal ko yung pangalan. Minsan nag-LQ kami, nagsumbong sa akin yung girlfriend ko. Sabi sa akin kasi medyo parang umiiyak siya nun pinagalitan daw siya ni Jose Manalo. Ang sabing ganon, bakit ka kumakabit sa may asawa? May asawa na yun. Hiwalay mo yan si Anjo, may asawa na yan. Hiwalay na nga ako, di ba? Pero sinabi ni Jose Manalo dun sa babae, hiwalay mo na yan. May asawa na yan, pinagalitan. So, medyo nag-iiyak yung girlfriend ko. So, ang ending, nung medyo naghiwalay kami, ang ending, etong Jose Manalo, inahas pala ako. Kaya pala niya ginawa yun. Oo. Inahas mo raw, Jose Manalo. Yung girlfriend niya. Nako.
Pwede nang ano to, pwede nang mag-MMA o mag-boxing ito for a cause. Kasi talagang mainit pala itong ito si Anjo Iliana dito kay Jose Manalo. So sige, maganda yan. Ito yung magiging motivation para sa pagharap sa ring na ito ni Jose Manalo at ni Anjo Iliana. Ngayon, asawa na niya, si Mergin Maranan. Yan. Ayun daw, asawa ni Jose Manalo ngayon ay dating girlfriend ni Anjo Iliana na inahas daw ni Jose Manalo. Tingnan natin ano na ang magiging sagot ni Jose Manalo. Pero pinakamaganda diyan sa ring na lang. For a cause. Parang kay General Torre at Baste Duterte. Friend ko yan, 1 taon. Ano kami niyan, okay kami niyan, wala kaming problema masyado niyan. Ang ano ko lang, ahas talaga tong Jose Manalong to eh. Biro mo, nagkakaso na sila nung asawa niya dati. Naalala niyo yun, sila mag-asawa, nagbenta ng bangin. Sumalangit na yung kanyang asawa, alam ko, pumanaw na yun. Pero naalala niyo, may kaso yan, iiyak-iyak pa yan si Jose Manalo nun dahil may iyak yan eh. Kasi kukulong na siya. Di ba? Mag-asawa, nagbenta ng bangin. Bangin. Walang lupa, bangin. Yan. May kaso yan nun eh. Hagilapin nyo nilang yung mga kaso niyan. Kaya yan si Jose Manalo, napakawalang yan tao yan dyan. Isa yan sa sindikato na laging bumubulong kung sinong sisiraan at sinong tatanggalin. At ako, malamang tinirabaho niya na siniraan ako ng siniraan. Bakit? Eh siyempre, di hamak naman na mas may itsura naman ako kaysa sa kanya. Wow, yan o. mas pogi daw siya kay Jose Manalo. Nako, Jose Manalo, ano na? Talagang pinapainit ang ulo mo nito ni Anjo Iliana. Kakanta lang eh. Si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin. Pinalitan. Malamang idea niya yan. Si Jose Manalo, mukhang may ang layo, di ba? Ang pangit. Hindi, kasi tingnan nyo, alam nga namang banggitin pa rin pangalan mo, Anjo Iliana. Ano ba feeling mo? Ano ba gusto mangyari? Babanggitin ka pa rin doon sa Itbulaga? Matagal ka nang itinakwil sa Itbulaga. Kasi ngayon sinisiraan mo yung mga kasamahan mo sa Itbulaga. Anong gusto mo? Babanggitin pangalan mo? Kapal naman ang face mo. Masama-sama ng loob niya kasi tinanggal daw yung pangalan na Anjo Iliana doon sa kanta, sa lyrics. Pinalitan ng Jose Manalo. Ngayon binabanatan niya si Jose Manalo. Tingnan niyo yung utak na itong Tolonges na to. At ngayon sinasabi niya, kaya daw ganon kasi baka naman naiinggit si Jose Manalo dahil mas gwapo raw siya kay Jose. Grabe talaga ito si Anjo Iliana. Lakas mo boy, para kang bagyo. Mas malakas ka pa sa bagyong uwan. Yung paikot-ikot ni uwan, ikaw pag ganon eh. Kasing pangit ng niya, ugali, tsaka ng... Anyway, naalala ko lang, naikwento ko lang sa inyo, isa yan sa sindikato yan, yung sa Manalo. Kita nyo, wala makatrabaho sa labas niya kasi may masama ugali eh. At yan, happy naman ako sa kanila kung happy sila na nagsasama sila at may mga anak na. Ito naman pass na to nakaraan na to. Na ano lang ako sa kanta. Natawa lang ako. Talagang yung papalitan pa yung kanta para lang maasar ako. Hindi naman ako naasar, natatawa ako. Pero Hindi raw siya naasar. Kung ano-ano nga sinasabi mo, sinisiraan mo na si Jose Manalo, hindi ka pa naasar. Abnormal din to, niloloko tayo nito. Paring Joey, paring Vic, habang kinakanta na iba na yung lyrics, hindi na si Anjo Iliana may pagtingin. Napansin ko, tawa kayo ng tawa, Joey. Paring Joey, paring Vic, okay lang sa akin tumawa kayo. Basta hanggang tawa lang, huwag nyo kong sisiraan, alam nyo na. Paring Joey. Paring Vic. Okay, so it's alright. Ganyan talaga. Tawan demonyo Tawan demonyo ang putik
Parang binabantaan niya pa si Joey at si Vic na tahimik kayo ba? Kapag kayo, siniraan niyo ako. Alam niyo na gagawin ko chichismis ko kayo. Siguro ganun na ng balak ito. Hayop na to eh. Ang buhay. At least once naging original ako sa kantang lyrics. So, kay Margin, hello. Nasa akin pa rin yung mga letters mo. Tinago ko pa rin hanggang ngayon. So, magandang gabi and good night everybody. Ayan Pati ba naman yung asawa ni Jose Manalo? Pass na yun. Ang tagal-tagal na nun eh. Balak mo pang guluhin. Yung pagsasama ng dalawa. Wow. Ibang klase talaga to. Homewrecker to eh. Hindi lang homewrecker Ano pa, yung friendship, sinusunog niya yung yung tulay ng pagkakaibigan. Ganon katindi. Ito si Anjo Iliana. At yung tungkol naman kay dito naman nabanggit yung James Yap nung binanatan niya si Alan Kay, sa susunod na po 'yon. Sa susunod na po na video natin 'yon. For the meantime, yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Ingat po tayong lahat. God bless po.